contact si Janela Maxine Salvador. Si Janela po, nakausap namin yung kanyang handler. Sabi ng kanyang handler, yes, hintayin nyo lang at kami ay sasagot or something to that effect. Pero tuloy-tuloy lang pinatatawagan hanggang Hello? ngayon, wala pa rin silang tugon na para makipag-usap. Anyway, Miss Michelle, Hello? meron kayong sinisingil na sweldo kay Janela at na hindi binibigay sa inyo. Opo. Ilang buwang sweldo? Hindi naman po buwan. Ano lang po. 12 days lang po nung pinaalis niya po ako. Kasi binigay niya na po yung kulang sa akin nung April po, yung 4K ko po. 12 days po. At 12 days. Magkano pa yung 12 days? Mga 3,600 po yata. Kasi Okay. po sayang din po kasi inasahan ko po yun eh. Kasi pinapadala ko po sa mama ko. Maliit ata, 12 days, 3,600. Opo. Kasi Magkano ba sweldo mo sa kanya sa isang buwan? 8K po yung isang buwan ko. Opo. 8 po. 8,000? Opo. Grabe, sobrang liit. Oo nga po. Saka, alam niyo naman po yung hirap po bilang PA. Tapos ganun po si ma'am. Bilang isang PA po, ano po yung ginagawa nyo? Sa bahay po yung ginagawa namin yung tulong-tulong dun sa katulong. Meron naman po kasi sa bahay. Kasambahay po kayo o PA? PA po talaga. Tapos kasi meron po sa bahay. Pero Meron. dati po akong kasambahay. O, dati ang kasambahay, ginawa kang PA. Opo. Okay, ano halimbawa, ma'am, yung mga responsibilities mo kay Janela bilang PA? Ako po lahat yung gamit niya po. Ako po yung kasama sa taping. Sa PA mga nga. ano niya po. Okay, PA ka nga. Sumasama-sama ka sa taping. Tapos Opo. mga damit niya, ikaw nagpe-prepare. Lahat ng mga Opo. pangailangan niya sa taping, ikaw ang Opo. bahala. Gusto namin talaga maging patas dito dahil ayaw po talaga magsalita ni Janela at hindi natin pwedeng pilitin maging nung kanyang handler. Pero sumasagot naman po siya, nagbibigay siya ng kanyang side sa pamamagitan ng Twitter and now po sa My Day. At gusto namin yan para naman mapakinggan yung kanyang side ng mga viewers dito. Kasi yung sa My Day, iba naman kasing nanonood doon. Sa Twitter, iba rin naman. Iba naman dito sa Facebook at YouTube ng Rafi Tulfo in Action. Sige, ano yung sinabi niya? Sa Instagram story, the minimum wage for household helpers or quote-unquote kasambahays in the National Capital Region or NCR will be raised to 5,000 pesos starting January following an order released by the Department of Labor and Employment or DOLE, an official said Tuesday. The wage hike order that increased minimum wage to 5,000 from 3,500 pesos takes effect on January 2, 2020 or 15 days after its publication, as per DOLE NCR Regional Director Sara Buena Mirasol. And quote-unquote idol, as per Ma'am Mirasol said, ang bagong order ay 5,000 pesos na po starting January 2, 2020 ang minimum wage ng ating kasambahay. So naka-encircle din po doon idol yung 5,000 pesos. Okay. Now, parang sinasabi niya dyan, 8,000 ang binibigay niya kay Michelle. So, sobra-sobra pa. Samantalang 5,000 naman yung sa sahod ng kasambahay. Pero take note, PA, PA idol, personal assistant. yung kanyang kasambahay. Okay. Bago natin kakausapin yung Dole, kausapin natin saglit itong si Michelle Pilonco, yung dating personal assistant ni Miss Janela. Ma'am Michelle, Hello po. kayo ho ba ay personal assistant o kasambahay? Personal assistant po. Yun po ba ang pagkakaintindi nyo at yun po ba ang sinabi talaga sa inyo na kayo ay personal assistant? Na kasi dati kayong kasambahay, di po ba? Opo. So, paano po nyo nalaman na kayo po ay personal assistant na at hindi nakasambahay? Kasi po ako po yung ginawang PA nung nawala yung PA niya po. Parang kapalit ng PA niya po. Okay. So, meron siyang PA dati, umalis, so ikaw ang pinalit. Opo. At nasabi niya sa iyo na ikaw ang PA ko na ngayon. Opo. Okay. Kaya po ako naganap ng Opo, ganun po. Okay. Pero despite that, doble pa rin ang ginagampanan mong responsibility as PA, as kasambahay. Tama? Di ba sabi mo kapon? Opo. Okay. So, kaya nga, ang sinweldo sa iyo ay 8,000. Dati, magkano sweldo sa iyo? 7 po. 7 as kasambahay. Opo. So, nung ginawa kang PA, naging 8. Opo. Okay. Kasi ang sinasabi... Nung ginawa niya po akong PA, 7 pa rin po yun. Umabot po ako ng, ng 1 year and 5 months. Yun po. Dinagdagan niya po ako. Ginawang 8. Yun po yung 8. Okay, kasi base dun sa kanyang post, para lumilitaw na
bayad na siya kasi nagbigay siya ng last payment na 4,000. So parang sumusobra-sobra pa. Dapat hindi 8 ang pasahod sa iyo. Dapat 5 lang. Parang yun ang sinasabi niya. Okay. Sandali lamang, Michelle. Ito linawin natin sa DOLE kasi palagi nagkakalituan po. Because this is not the first time na PA ng celebrity, ng artista, ay nagreklamo dahil sa sweldo. Magkano ba talaga ang sweldo ng PA? Kapareho lang ba yan sa kasambahay na 5,000 sa NCR? Dahil tulad sa sitwasyon ni Miss Michelle, kasambahay siya dati at ginawa siyang PA. Halos lahat ng artista may PA. Lahat ng artista may PA. Lahat ng politiko, yung mga executive, broadcaster, ako, meron akong PA. Okay? So, magkaalamanan na ngayon para ma-define natin kung magkano ba talaga ang dapat na pasweldo sa PA. Are they considered as kasambahay? Lalo na kung sila ay kasama mo sa bahay. Okay. Attorney Ana Dione ng USEC, DOLE, NCR. Attorney Ana. Ayan po. Magandang hapon po. Ma'am, anong pinagkaiba ng PA sa kasambahay at magkano ba dapat ang sweldo ng PA versus kasambahay? Kung tignan po natin yung batas, yung Republic Act 10-361, may definition po siya dito na nakalagay kung ano ang domestic worker or natawag natin na kasambahay. Okay, ma'am, sorry ma'am. Ma'am, pwede pagharap ng magandang signal. Medyo nagchachapi po kayo. Pasensya na, attorney. Tawagan ulit. Mahalaga to. Buti nga na open up itong issue na ito. Kasi marami mga PA na ina-underpaid na mga amo nila. Because sinasabi, katulong kita. Kasi meron dyan, katulong, halika, hihilain, sumama ka sa taping. Mag-taping tayo sa out of town. Okay? Abutin tayo hanggang madaling araw. Okay? And then pag uwi ng bahay, maglinis si katulong. Kasi yun ang turing niya. And then, pagdating sa sweldo, bibigyan niya kung ano yung sweldo ng kasambahay, which is 5,000. Tama ba yun o mali? Ayun. Okay. Ako, okay. Para maliwanag, baka sabihin, puro lang ako sa SAT. Ikaw, ano bang pasweldo mo sa PA mo? Ayun na po, sinabi ko na kung magkano yung pasweldo ko sa PA ko. Attorney Dion. Hello po. Ma'am, pakidefine ulit yung binabasa nyo kanina. Pakiulit, madam. Yun po kasing definition ng batas natin sa kasambahay ay any person engaged in domestic work within an employment relationship such as, but not limited to the following po, yung general house help, nursemaid or yaya, cook, gardener, or laundry person. Okay. But shall exclude any person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on an occupational basis. So kung yung trabaho po ng PA at saka kasambahay, hindi po sila magkatugma. Aha. Okay. Kasi po yung PA, sumasama po sa taping kung saan pupunta yung kanyang amo, nagpupuyat, hinihanda yung mga pangailangan ni amo outside the home of the amo. Opo, kumbaga po parang assistant siya. Kaya po, personal assistant po. Opo, personal assistant nung tao. So magkaiba po ang trabaho nila. So therefore, magkano dapat ang sweldo ng PA? Yung PA po, parang pong yung ating regular na minimum wage, hindi po i-apply itong yung binabanggit po kanina na NCR wage. Tama po, effective January 2, 2020 ay 5,000. Ayun, maliwanag. So therefore, dapat pag PA, minimum wage, tapos full benefits, kasama din yung SSS PhilHealth Pag-ibig. Tama po ma'am, pati 13-month pay. Opo. Ayun, salamat po sa inyong pagbigay linaw sa amin, Attorney Ana Dione. Yes. Magandang hapon po ma'am. Magandang hapon, Sir Rafi. Okay. Ayan, maliwanag. Ang PA ay considered as minimum wage earner. Hindi pwedeng ihalin tulad yan sa bahay just because hindi nila ginagawa yung mga gawaing bahay. Miss Michelle? Hello po. Okay na po, nailinaw na namin. Paglilinaw lang kasi nag-post sa Instagram itong si Ma'am Janela na pinalilitaw niya na kayo po ay kasambahay at dapat ang pagkakaintindi ko 5,000 lang yung sweldo. So kung tutusin parang sobra pa yata raw ang pasweldo niya sa inyo dahil 5,000 lang at 8,000 naman ang tinatanggap ko sa kanya. Ang sinabi po ng DOLE, dapat ang sahod niyo bilang PA ay minimum wage. 537 kada araw. Okay po. Okay, hindi dapat 8,000. Dapat yan kung
minimum wage, dapat umabot ka ng mga 13 to 14,000. Yun dapat ang sweldo mo. Nagets mo po, madam? Opo. Okay, yun lang, maliwanag. Salamat po, Miss Michelle. Okay na yun. Kasi gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang kanyang katukulan. At nasabi pala sa kanya na siya ay PA, siya ay promote. Merong umalis na PA, siya inilipat doon, and then pumunta sa probinsya, kumuha siya ng kasambahay para maging kapalit na iniwan yung posisyon. So PA nga talaga siya. So dapat minimum. Okay? Maliwanag. And yun pa yung nasa non-disclosure agreement, sir, yung Okay. At dito sa non-disclosure agreement, ano nakalagay? personal assistant. Oh, personal assistant. So nirecognize na personal assistant dito sa non-disclosure agreement. So therefore, dapat 13,000 minimum wage or 14. Magkano ba yung pag-compute mo? 537. Okay? Clear na yan. Ipinatulfo ng kanyang PA. Nasabi naman po namin dito kahapon, prior to the airing of the show, airing ng reklamo ni Ma'am Michelle, makailang beses po namin tinangkang tawagan yung kampo ni Janela to no avail. Hanggang sa nabasa na namin kanina sa Twitter na nagbigay ng kanyang panig itong si Miss Janela Maxine Salvador. At sa ngalan po ng patas na pamamahayag, babasahin po namin yan in toto. The only time you are gonna hear from me about this PA issue. Have a great day, everyone. Thank you for your sweet messages. I really don't believe I have to defend myself because trial by media is not the appropriate venue for this. If you believe in your own lies and I really violated something, sue me. If you're gonna twist the story in your desperate attempt to get money from me, sorry, hun. 3,600 is small and I would gladly give it to someone who deserves it, not worth my time. We are literally still going through a pandemic and our press freedom is in danger. Next. So pumunta sa Twitter si Miss Janela para magsalita. Ito naman muna yung take ko. Dito po sa Wanted sa radyo, we've been very fair. At least we do our best. May mga times na nabubuking namin na yung mga complainant ay nagsusumbong ng kasinungalingan at gusto lamang mamera, pinapahiya po namin, pinapalayas namin. Kayo po na mga matagal ng tagapanood ng aming programa, alam niyo po yan. On the spot, pinapahiya namin. Kasi ayaw ko pong magamit ang aming programa dahil may mga tao dyan gusto lamang mamera o mamodus. Maging kami, tinatangkang imodus. Kapag nahuli po namin yan, sinusupalpal namin. Makabubuti sana kung si Janela ay nagsalita, especially doon sa sinabi niya, sa atin ha, nagpa-interview siya dito, especially nung sinabi niyang pinipirahan lamang siya. Kung totoong pinipirahan lamang siya at nagsalita siya rito, nagpakita siya ng mga ebidensya, na siya'y bayad na sa sweldo ng kanyang PA, paycheck, listahan ng mga bali, utang, etc. at naipresenta niya na maayos, then tama nga siya. At itong si PA sa katauhan ni Michelle, susupalpalin natin. Yun naman talaga yung style ng programa. Papahayain natin. Kaya ngayon ang sinasabi ko, matagal na sa programang ito, maging sa ibang mga show ko, Action sa Tanghali and now Idol in Action, sa mga employer, dapat nagbibigay kayo ng payslip sa inyong mga empleyado. Yan po'y para sa kapakanan ninyo at